babasahin, mag-a-update po tayo. Ito po ay lagi ako ditong binabash eh. Lagi akong sinasabihan na isa lang ang lagi kong tinatarot. Pero noon natarot ko na po to. Ewan ko lang ba't hindi naririnig at na papanood ng mga nagbabash sa akin. Minsan ko na po itong tinarot. Ito po ay isang lalaki na nakaupo bilang isang presidente natin. Ito po ay si Ginoong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito, bago po ako magtarot, mga kabechi, yan, mga ka-sister Windra, mga ka-Windra fanatics, mayroon po akong napansin na ito po ay akin pong itatakel sa inyo. Alam naman po natin na ako isang psychic, at the same time feng shui master, at the same time nag-a-analyze through the name and through number. Ito po ay akin lang i-intro bago po ako magtarot. Si Bongbong Marcos po ay pang-17 presidente ng ating Pilipinas. Ito, actually hindi ko po siya nakikita, hindi ko po siya nakakausap. At kahit natarot ko siya noon at nangyari ang mga tinarot ko, ngayon i-analyze natin. Ngayon ko lang po ito napuna. Si Bongbong Marcos ngayon bilang ika-17 na Pangulo ng Pilipinas. Alam niyo po ba na ang 17 ay umuugat at kapag binuo ay 8? Pag pinagsama po yan 1 plus 7 is 8. And ang 8 po is paulit-ulit na bilog kung saan it will repeat itself as a character. Kapag iginilid mo ay infinite, pag inihiga mo ay infinity, kapag itinayo mo siya is distraction po. So ang ibig sabihin, ang posisyon po ngayon ng ating presidente ay isang siglo o isang sinyales na siya ay uulit. Paulit-ulit yan. So kung ano ang ibig sabihin ng paulit-ulit, sa kanyang upuan po, 1 plus 7 is 8. Ibig sabihin nito, 8, paikot, pababa, at paulit-ulit na problema lang. While 1, nag-iisa, plus palakol. So it means, it will cause distraction sa kanyang upuan. Ngayon ko lang po ito napansin nung ako po tumingin. Daranas po ang ating presidente kung ang susundin natin ay ang feng shui o ang sinyales ng numero sa pagiging palakol. So maaari siyang makaranas ng pagsibak or maaari siyang makaranas ng matinding hatol ng hustisya. Palakol. Nag-iisang palakol. At nung ito ay natotal, ito ay naging 8. Yun ang nakakatakot. Sana po mabigyang pansin ito ng ating presidente o ng pamilya ng presidente. Maghinay-hinay ang ating presidente. Huwag gumawa ng mga aksyon na sa tingin niya ay magtitrigel upang muling mangyari kung ano ang nangyari sa kanyang ama. 8. Pabalik-balik at muling babalik ang trauma sa pamilya. At ang palakol na 7 ng 17, ito ay magbubukas ng napakaraming sakit ng nakaraan at mabubuhay muli sa kanyang henerasyon. So dapat pag-aralang mabuti ang bawat galaw.
Kung sa tingin ninyo na talagang kinakailangan yung pakinggan ang sigaw ng mamamayang Pilipino para hindi totaling masira ang imahen ng inyong pamilya dahil siya bilang isang lalaki ang ngayon ang kumakatawan bilang isang Marcos, pag-aralang mabuti ang bawat galaw. Tandaan niyo po, ang 8 ay pabalik-balik lang na sitwasyon. At may nakitang palakol sa inyong posisyon at upuan. At nag-iisa lang kayo na maaaring mag-umpisa ng isang nakaraan. Ang nangyari sa inyong ama ay maaaring mas masahol na mangyari pa kapag hindi pinag-aralan ng bawat galaw, kapag hindi pinagbigyan ang bawat suhestyon ng mga totoong nagmamahal sa inyo na ang itinuturo ay ang hindi kayo mabilang sa biglaang desisyon ng masang Pilipino. Again and again, ito po ay ayon sa pagbabasa ko sa 17, mahina po ako sa Tagalog, mas maganda yung sa English. 17 na presidenteng nakaupo. At dun sa 17 na yon, ang 7 ay palakol. At ang 1 ay nag-iisang siyang tagapagmana ng Marcos na lalaki sa panahon ngayon. Hindi pa kasama yung mga apo. At kung ano nangyari sa ama ay uulitin kapag hindi nila inayos ang kanilang pamamalakad at magpatuloy na masangkot sila sa lahat ng mga negatibong akusasyon ng korupsyon. 8, ang ibig sabihin, babalik muli ang problemang dinanas ng pamilya. 8. Dasal po at magpakatotoo at para sa sanlibutan, kinakailangan ninyong pakinggan ang hinaing ng mamamayang Pilipino. Kapag nararamdaman na ninyo na bumabalik na ang sitwasyon ng iyong ama na panunungkulan at dinanas niya, kapag nararamdaman nyo na po yun, pakinggan nyo na po ang itinuturo ng tunay na mga taong nagmamahal sa inyo na pakinggan ang mamamayang Pilipino para hindi nyo danasin ang dinanas ng inyong ama. Yun po ang aking masasabi na ngayon nabigla talaga ako. Ngayon ko lang nalaman. Actually, alam ko namang 17 pero wala pa. Banjing-banjing lang ako. Kasi nga wala nga akong kumbaga pag dumating na lang sa isip ko. Pero I tell you po, pwede nyo pa po iyang i-correct once napakinggan niyo po kung ano ang sinasabi ng tunay na mga taong nagmamahal sa inyo. To hear the voice of the masses and to accept the reality that in this world, maaaring bumalik ang bangungot ng isang sitwasyon na nangyari sa inyong ama. Dahil kayo'y nakaupo sa 17 numero ng pagka-presidente. Again and again, yun po ay aking na pag-aralan lang sa bawat numero na aking binanggit. Ngayon, magtatarot na po tayo. Nawa makatulong ako upang hindi ninyo danasin ang mga negatibong nakita ng 18 na numero sa inyong upuan. Naway pakinggan natin po ang boses ng masa at layuan ang mga tao na sa tingin ninyo ay mahal kayo dahil lang sa pinansyal or ginagamit kayo.
tanggapin po natin upang masave ang lahat ng mga clan na lalaki ng Marcos. Ipakita mo sa akin, tarot, reshuffle kita, kung ano talaga ang nakikita mo na update sa ating Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito na po. Ito po ay isang tao, ayan, na napapalibutan ng lahat ng batas. Batas po ito. So, presidente. Ayon po dito sa tarot, napakadami pang darating na pagsubok sa ating presidente. At itong pagsubok na ito ay susubok sa katatagan ng kanyang pamilya rin. Dahil masasangkot po ang ating presidente sa pagkatao, sa pag-question ng kanyang pagkatao. Ayan po. Ito ay isang question o question sa kanyang pagkatao bilang isang Marcos. Lalalim ng lalalim po ang mga, again po, ito'y tarot lang. Ang tarot ay isang guide. So ito po ay isang revelasyon kung saan maku-question po ang tunay na pagkatao ng ating presidente. Yun po ay ayon sa tarot. Dadating po ito, sasabay po ito sa mga aligasyon na kanyang kinakaharap ngayon. Lalo na po sa mga lulutang na ebidensya. May mga parating pong ebidensya nagpo-point out sa ating presidente at magko-question sa kanyang pagkatao at sa kanyang sinseridad sa gobyerno. Ako, dapat niyang paghandaan ito. Kasi ito ay lihitimong. Ito po ito again, natatakot man ako na magsabi ng totoo pero kailangan kong sabihin ang sabi ng tarot. Ito ay may kinalaman sa mga aligasyon tungkol sa korupsyon. Sa kanyang pagkatao bilang isang lalaki at sa kanyang pagkatao bilang isang Marcos. Di ko alam, lumabas lang po ito dito. So, kung nakikinig man po kayo, ito po ang inyong nakalagay sa tarot na pagdidiinan ng mga tao na may mga ebidensya daw na hawak. Una, ang pagkatao nyo po bilang isang tunay na Marcos, kakalkalin po yan. Yun po ang sabi sa tarot Tapos, yan. Ang inyong pagkalalaki, ang inyong kasarian, kukwestiyonin daw po yan. Ayon po sa tarot. At ito daw po ay inyong dadanasin at mararamdaman. Kaya po dapat, dahil may isang tao na may mga ebidensya daw po, ito daw po, may isang tao daw po nalulutang na may mga dalang ebidensya. At ito daw po ay napakadami. Kaya ingat po kayo sa inyong pagsasalita, maging mahinahon at sagutin na lang kung ano ang mga itatanong upang hindi na po humaba pa ang revelasyon. Again, mag-ingat. Bakit po sinabi kong mag-ingat? Hindi ito usapin ng health. Mayroon pong lulutang na isang video o isang sitwasyon kung saan po maaaring magkaroon kayo ng distraction,
na pamilya. Hindi ko po alam ito po yung video, ayan po. Kaya ako sinabing video, ayan po. Yun po, yun. May yun. Tapos may cup.